Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng Panginoon: Ihayag mo ng malakas ang kasalanan ng aking bayan. Bakit sila nag-aayuno, ngunit hindi ko pinapansin? Bakit sila nagpapakumbaba, ngunit hindi ko nakikita? Narito ang dahilan. Sa araw ng inyong pag-aayuno, inuuna ninyo ang sariling kapakinabangan at pinahihirapan ninyo ang inyong mga manggagawa. Nagtatalo at nag-aaway pa kayo at nananakit. Ang pag-aayunong nais ko ay ito: ang kalagin ang tanikala ng kasamaan, palayain ang mga inaapi, bahaginan ng tinapay ang nagugutom, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Damitan ang hubad at huwag pabayaan ang inyong kapwa. Kapag ginawa ninyo ito, sisikat ang inyong liwanag tulad ng bukang liwayway. Diringgin ko kayo kapag kayo'y tumawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, sa iyong kagandahang loob. Ako'y kaawaan mo, O Diyos, ayon sa iyong pag-ibig. Ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking mga sala. Isang pusong tapat ang likhain mo sa akin, O Diyos. Isang espiritong matatag ang panibaguhin mo sa loob ko. Ang alay nakalugod-lugod sa Diyos ay pusong nagsisisi. Pusong wasak at nagsisisi ay hindi mo itatakwil. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, bakit po kami at ang mga Pariseyo ay madalas mag-ayuno, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi? Sumagot si Jesus, malulungkot ba ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Darating ang araw na alisin sa kanila ang lalaking ikinakasal at saka sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, malinaw ang mensahe ng salita ng Diyos ngayon. Hindi sapat ang panlabas na pagpapakita ng kabanalan. Ang pag-aayuno, pagsisimba, at panalangin ay hindi lamang ritual. Ang tunay na pag-aayuno ay pagbabago ng puso. Kung tayo ay nag-aayuno ngunit may galit pa rin sa kapwa, may dinadaya, may inaapi, o may hindi pinapatawad, kulang pa ang ating sakripisyo. Sinasabi ng Diyos, palayain mo ang inaapi, bahaginan mo ang nagugutom. Ang Kwaresma ay hindi pagpapagutom, hindi lang pagpapagutom lang ng tiyan. Ito ay pagpapakumbaba ng puso. At sa Ebanghelyo, ay pinapaalala ni Jesus na may tamang panahon ang lahat. Ngayon ay panahon ng pagbabalik loob, panahon ng pag-alis sa kasalanan, panahon ng tunay na pagbabago. Kung nais nating dinggin ng Diyos ang ating panalangin, simulan natin sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa panahong ito ng Kwaresma, turuan mo kaming mag-ayuno, hindi lamang sa pagkain, kundi
sa kasamaan. Iayuno namin ang galit, ang inggit, ang paninira, at ang kawalan ng malasakit. Bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa, kamay na handang tumulong, at buhay na nagbibigay liwanag sa iba. Naway ang aming pagsisisi ay maging totoo, at ang aming pagbabalik loob ay maging ganap. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.